Napagdesisyonan na ng Korte Suprema na hindi labag sa batas ang probisyon sa online libel ng Cybercrime Prevention Act. Kaya mga tutol sa batas na ito nangangambang baka maabuso ang cybercrime law. Balitang hatid ni Lia Manyalak del Castillo. Nagmaisa batas noong September 2012, sinalubong ng protesta at mga petisyon ng pagtutol dahilan upang hindi muna maipatupad ang Cybercrime Prevention Act. Kabilang sa mga kinwestiyon ng probisyon sa online libel o paninirang puri sa mga posts sa internet, lalo na sa social media accounts. Pangamba pa ng ilan, pwedeng makasuhan kahit ang mga simpleng reply, like, pati share at retweet sa mga libelous post. Ngayon, may sagot na ang Korte Suprema sa mga kumukontra. Section 4C4, which penalizes online or cyber libel, is not unconstitutional with respect to the original author of the post, but unconstitutional only where it penalizes those who simply receive the post or react to it. Sa madaling sabi, hindi raw labag sa batas ang probisyon sa online libel, pero hindi nito dapat sakop ang mga simpleng reply at like lang. You like a post, for example, somebody republished the libel and you liked it. Somebody shared the libelous material and you said, okay, or maybe you said, I don't agree with that. Smiley face. So, some very short statements that don't add or remove or vary the libelous article. I think there's no criminal liability. When you cut and paste the article into your, say, timeline, or in a post, or in a blog, or you know, sometimes I think this is the trickier part, or when you sometimes in Facebook, when you're just sharing the link, when Facebook shares it, it contains part of the text. Yes. So if that part of the text is libelous, then I think there's some reason to charge you with republication. Natuwa sa desisyon si Senador Tito Soto na naglagay ng online libel provision sa batas. Somehow I'm medyo bewildered that it had to take the Supreme Court to tell people that libel is libel. Dismayado naman ang mga tutol sa online libel. Maaring hindi ginagawang krimen ang pag-like o pag-share o pag-react o pag-comment sa isang post, pero yung original author ay nandun pa rin yung banta sa kanya na pwede siyang kasuhan ng libel. Bagamat pabor ang ilang netizen, may ilan pa rin nangangambang baka maabuso ang online libel provision at masikil ang freedom of expression. Ang ilan nagkasa ng black protest. Pwede na tayong takutin ng mga masasama. Pwede na tayong takutin ng gobyerno na lagot kayo. Pwede namin kayong i-libel. Nilinaw naman ang Korte Suprema na bawal ang double jeopardy sa online libel kahit itinuturing itong krimen. Kaya ang maninirang puri hindi pwedeng may magkahiwalay na kaso sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act at Revised Penal Code. Hindi rin pwede ang double jeopardy sa online child pornography kahit pa krimen na rin ang turing sa Cybercrime Prevention Act. Pero hindi raw krimen ang pagtulong lang na maisagawa ang mga ito. Ang iba pang krimen ayon sa batas na sinang-ayunan ng korte ay ilan pang cyber offenses gaya ng cybersex, computer hacking, computer fraud, computer-related identity theft, pati ang cyber squatting o pagkuha ng domain name sa internet para hindi magamit ng iba. Mananagot din ang mga tumulong sa mga naturang krimen. Tinanggal naman ng Korte Suprema sa listahan ang pagpapadala ng unsolicited commercial communication o spam messages tulad ng promos, advertisements, chain letters at iba pa. Unconstitutional din ang pagkolekta ng gobyerno ng real-time traffic data at ang pagbibigay kapangyarihan sa Department of Justice na mag-restrict o mag-block ng isang website na pinaniniwala ang lumabag sa cybercrime law. Tinuturing namin na may tagumpay na nakuha tayo doon sa deklarasyon na unconstitutional dahil ito nga ay lalabag sa right to privacy ng ating mga users na internet. Hindi idinetalya ng korte ang boto ng mga mahistrado pero walang bahagi sa desisyon sina Associate Justice Presbiterio Velasco Jr. at Estela Perlas Bernabe. Ang Solicitor General naman, hindi muna nagkomento. I have to read it first because, you know, it might be in the fine print. We don't know. It's too early. Sabi naman ng mga tutol sa batas, maghahain sila ng motion for reconsideration. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.